Noong Hulyo 7, 1872, matapos ipatapon si Dr. Jose Rizal sa dapitan, nagtipon ang ilang makabayang Pilipino sa isang lihim na lugar sa Tondo, Maynila. Dito, isinilang ang kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan o mas kilala bilang Katipunan. Mga kapatid, hindi na sapat ang mapayapang reforma. Ang bayan ay patuloy na inaapi ng mga Espanyol. Tama ka, Andres. Ngunit nabigo na ang La Liga Pilipina. Ano ang ating gagawin? Itatatag natin ang samahang maglalayong palayain ng Pilipinas sa mga Espanyol. Ang samang ito ay para sa kalayaan, pagkakapantay-pantay at pagmamahal sa bayan. Ngunit mapanganib ito. Kapag tayo'y nahuli, kamatayan ang kapalit. Kayong ialay inyong mga buhay para sa inang bayan? Handa kami! Sa araw na ito, itatatag natin ang kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Itaas natin ang ating mga kamay. Bilang panata, ingatan natin ang lihim ng samahan at ipaglalaban ang kalayaan hanggang sa huli. At sa araw na ito, isinilang ang Katipunan, ang simula ng isang revolusyon na magbabago sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang Katipunan ay hindi isang karaniwang samahan. Upang maprotektahan ang mga lihim nito, kailangang mapatunayan ng bawat kasapi ang kanyang katapatan, tapang at pagmamahal sa inang bayan. Isa sa pinakaseryosong sandali sa Katipunan ay ang huling pagsubok ng pagsapi at ang paghatol ng mga nagtaksil sa adhikain. Bago ka maging ganap ng kasapi ng katipunan, kailangan mong sumagot na tapat. Handa ka bang ialay ang iyong buhay para sa inang bayan? Opo, Sir Emo, handa akong bibenta para sa bayan. Tandaan mo ito, sandaling pumasok ka sa Katipunan wala nang balikan. Ingatan mo ba ang anrim kahit kapalit pa nito ang iyong buhay? Susumpa ko, bigay ko aking buhay para sa kalayaan. Sa pamamagitan ng mahigpit na pagsubok, sa pagsapi at matibay na disiplina, nananatiling matatag ang Katipunan. Ang katapatan, tapang at pagmamahal sa bayan ang naging pundasyon ng Rebolusyong Pilipino. Sa gitna ng pagpatuloy ng nasimulang revolusyon, isang taksil ang nakaalam sa lihim na impormasyon na idinadaan sa pamamagitan ng mga pahayagan. Kumalat ang impormasyong ito sa kamay ng mga Na Espanyol. ako naghihintay, naghahanap ng grupo na maaari magsimula ng pagbabago. Maraming taon na din tayo nagtitiis, kung di dahil sa Supremo tayo makikipag-asa. Ang mahalaga, magpatuloy ang pagpapalagan at pangalan para magdiwang taong bilang ng ating. At tumayo si Patino sa tanggapan ng mga Espanyol at kanyang isinuplong ang lihim ng samahang Katipunan. May susubang ko sa'yo. Bansay na yung mga kasama na tinatawag na Katipunan na pinaglulunan ni Andres Bonifacio. Sigurado ka ba sa iyong sinasabi? Opo, Ginoo. Kung ganun pa man, ipatawag ang mga gwardyang sibil at wawakasin natin ang kanilang paghihimaksik. Sa paglantad ng lihim na samahan ng Katipunan, naghari ang matinding takot at galit sa hanay ng mga Espanyol. Upang mapigil ang lumalakas na damdaming makabayan, agad nilang pinag-utos ang malawakang paghuli sa mga pinaghihinalaang kasapi. Sa bawat sulok ng bayan, marahas na dinakip ang mga Pilipino, mga ama, kapatid at anak. Walang sapat na ebidensya. Ang simpleng hinala ay sapat na upang ikulong, pahirapan at patawan ng mabibigat na parusa. Noong 23 ng Agosto, 1876, umabot sa sukdulan ang galit at paghihirap ng mga Pilipino sa ilalim ng pamamahala ng mga Espanyol. Ang sedula personal ay naging sagisag ng sapilitang buwis at pang-api sa mamamayan. Gabi na 29, sisimulan natin ang revolusyon. Ilabas ang inyong mga sedula!
Kailangan na nating wakasan ang pananakop ng mga Kastila sa sarili nating bayan. Di tayo magpapalupit dahil sa atin ang bayan ito. Unitin ang sinula! Mabuhay ang Katipunan! Mabuhay! Mabuhay ang revolusyon! Mabuhay! Mabuhay ang Supremo! Mabuhay! Sa gitna ng nag-aalab na revolusyon laban sa mga Espanyol, umusbong ang hidwaan sa hanay ng mga Pilipino. Ang pagkakaisang minsang nagbigay lakas sa Katipunan ay unti-unting nabiyak. Si Andres Bonifacio ang supremo ng Katipunan at pangunahing tagapagpasimula ng himagsikan ay itinuring banta ng ilang kapwa revolusyonaryo. Dahil sa tunggalian ng pamumuno, siya ay pinaratangan ng mga kasalanang hindi napatunayan. Sa liblib na lugar sa Cavite, si Bonifacio at ang kapatid na si Procopio Bonifacio noong 28 ng Abril 1897 ay biglang dinakip ng walang sapat na paliwanag at hindi makatarungang paglilitis. Dinala sila sa isang liblib na lugar at doon haharapin nila ang pinakamabigat na kapalaran. Kuya Andres, hanggang dito na ba ating pagkikibaga? Hindi kapatid, mawala man ang aking buhay, mananatili ang laban para sa kalayaan. Patawad kapatid, sumusulot lang kami sa utos. Ika-10 ng Mayo, 1897, pinatay si Andres Bonifacio, ang supremo ng Katipunan. Sa halip na kilalanin ang kanyang pamumuno ng mga makapangyarihan, mas pinili nila ang patahimikin ang tinig ng supremo. Ang pagdakip at pagkitil sa buhay ng supremo ay sumasagisag sa masakit na katotohanang hindi lahat ng kaaway ay dayuhan. Ngunit kahit siya man ay nawala, ang kanyang adhikain ay hindi kailanman mawawala sa puso ng mga Pilipino. Ang diwa ni Andres Bonifacio ay mananatiling buhay sa ating mga damdamin, sa bawat Pilipinong patuloy na lumalaban para sa tunay na kalayaan. At ang diwa ng Katipunan na kanyang sinimulan ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga Pilipino hanggang sa kasalukuyan.